Binitbit ni Ipyang si Dong Fangzi ang palabas sa gilid ng bangin, na nagdulot sa kanya na magtaka. Sectmaster Shidi, dinala mo ako dito dahil may masama kang intensyon, tama. Pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang mukha sa narcissistic glee at mahiyain na tinawag, gusto ko. Si Ipyang, na pinagpapawisan sa pagod, ay nagngisi ng ngipin upang pigilan ang sarili. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng lakas niya sa kanyang buhay upang ihagis siya mula sa bangin upang ilayo siya sa Muuji sect. Ngunit mabilis na naganyong tornado si Dong Fangxing at bumalik siya ng walang pinsala sa bato sa likod niya at nagtanong, hindi mo ba talaga ako tutulungan, Kushi? Kung hindi ako magpakasal sa iyo, ang aking soul state ay laging magiging hindi matatag. Nakakaawa, pinanatiling Yip ang kanyang malamig na saloobin at sumagot. Ang old sect leader streak sa iyong katawan ay walang kinalaman sa akin. Huwag mo akong tawaging shoddy. Matagal mo nang ipinagtaksil ang sect. Tumanggi si Dong Fangxing na sumuko, kaya ko ring magbago at bumalik sa ilalim ng utos ni Shit. Hindi na kailangan pang mag-isip ni Yip, hindi maaari. Ikaw si Dong Fangxing, ang slaying star na iniiwasan ng mga mundo ng tao at di man na parang salot. Hindi ko kayang pukawin ka. Pagkatapos, dahil malakas siya, casual din niyang sinabi, at saka, binabalaan kita sa huling pagkakataon. Huwag mo nang isipin ang little fox, na parang sapat na ang sinabi niya, sumulyap siya sa kanya, dumilim ang kanyang mukha at binalaan, o kaya, kailangan ko lang harapin ka. Pagkatapos, habang naglalakad sa tabi ni Dong Fangxing na nakaupo, sinabi niya, well, kung gayon, mauna na ako. Hindi inaasahan, nagsalita si Dong Fangxing ng may pagka-indignation, ang little fox ay isang nakakulong na di man lang at ganoon mo siya pinapahalagahan. Si Ipyang ay tila medyo nagkasala, kaya mas lumakas ang kanyang boses, tigil na sa kalokohan. Aba pa rin ako sa pagsusulat ng cultivation manual para sa mga disciples. Wala akong oras na sayangin sa iyo. Umalis ka na sa Wuji sect para sa akin agad. Nang umalis si Ipyang, nagtampo si Dong Fangxing, hanampi. Bumulyaw siya, pagkatapos ay tinakpan ang kanyang bibig, tumatawa ng masaya. Ang sect leader Shi na ito ay napakasaya. Akala mo kaya mong takasan ang aking mga kamay, ha? Tumayo siya, inihayag ang kanyang mga plano, pagbalik ko mula sa isang trip sa Northern Islands, patuloy ang panunukso. Ang eksena ay lumipat sa Devil's Den kung saan nakakulong si B sa likod ng mga bar, nababalutan ng mga talismans. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses, ang senior disciple mo ba, siguro ay isang tanga. Ginagabayan mo na siya sa cultivation at gusto pa rin niyang magtrabaho ng part-time job. Ibinaba ni Ipyang ang kanyang ulo, itinatago ang kanyang ekspresyon at sumagot, naging matipid siya. Magre-resign si Gang Xiang pagkatapos ng buwang ito. Nakasandal sa rebulto sa tabi ng prison cell, nagtanong si Yip, pero ipinatawag mo lang ako para pag-usapan ang iyong disciple. Wala nang iba, aalis na ako. Agad siyang pinigilan ni Buffet, teka. Ang kanyang mukha ay nagpakita na ngayon ng malinaw na kalungkutan at galit. Sabihin mo muna, may ginawa bang sobra sa iyo ang fox spirit na iyon? Dumilim ang mukha ni Yip habang sumagot siya, makatuwiran at naaayon sa batas. Ikaw ang fox spirit, little fox spirit. Sa sandaling ito, inilabas ng little fox spirit ang kanyang kahangahangang aura at idineklara, si Dong Fangxing na pangit na babae ay naglakas loob na makipagkompetensya sa isang lalaki sa akin. Masyado siyang maaga ng 100 taon. Nang marinig ito, nag-strike si Ipyang ng isang tiwala na pose at ipinahayag, dito. Biglang napuno ng fighting spirit, relax. Wala sa inyo ang makakapang-akit sa akin. Nang marinig ito, sumigaw si Biff ng may hamon, ay talaga. Pagkatapos ay narinig ang isang malakas na putok. Ang pagsabog ay nagpatalsik pa nga ng mga bato patungo sa kinaroroonan ni Ipyang. Nang makakita siya ng malinaw, lumaki ang kanyang mga mata, mukhang sobrang gulat. Nag-anyong tao na ngayon si Biff na may mainit na figure at sinabi, talaga. Hindi ba ako kaakit-akit? Kahit na namumula ang kanyang mukha. Matigas na tukso ni Ipyang, hindi ito gagana sa akin sa pagkakataong ito. Sumagot si Biff, kung gayon, anong tinitignan mo? Itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig, nagkunwari na umuubo at sumagot, fine,
Inaamin ko, pansamantala kang nangunguna sa rabbit. Ngunit huwag kang magpabiktima at umalis. Tamang-tama, ibinaba ni B ang kanyang ulo at nagsalita na parang nagmamakaawa, pakawalan mo ako. Mayroon akong hindi natupad na hiling. Tumalikod si Hipyang, matatag sa kanyang desisyon, manatili ka rito. Mas ligtas ka dito at ang mundong ito. Tamang-tama, biglang pumasok si Ling mula sa labas. Mabilis siyang napansin ni Hipyang. Naglakad si Lu Qing na may dalang food basket upang batiin siya, Shifu. Nagtanong si Hipyang, ikaw ang disciple na naghahatid ng pagkain kapalit ni Ling Russo, tama? Absolutely. Huwag kang makikipag-usap sa kanya, L. Bibighag kanya upang tumakas. Sumagot ang disciple, naiintindihan ni Ling. Si Bai Fei, na hindi matanggap ang ganitong pagtrato, ay sumigaw, Hipyang, ikaw na blockhead. Hindi mo ako ginanyan dati. Dahil siguro iyan sa rabbit na iyon. Hindi ako matatalo. Lumingon si Hipyang sa kanya, dahan-daang ngumiti at sinabi, be good. Pupunta ako sa library para maghanap ng ilang materials. Babalik ako para makita ka agad. Sa Forest City Western District, bumulong si Hipyang habang naghahanap ng mga materials, paano ko isusulat ang basic magic primer? Ito ay mahirap. Kailangan kong isulat ito mula sa isang pananaw na mauunawaan ng mga tao sa mundong ito. Sumangguni muna sa 5 elements techniques ng mundong ito, metal, wood, water, fire, earth, ang kanilang mga kaugnay na elements, pagkatapos ng lahat. Napakabilis niyang lumipat sa City Library. Paglapit sa front desk, nagsalita si Hipyang, pakiusap, nasaan ang mga libro tungkol sa 5 elements. Tiningnan siya ni Natora at kanyang nakababatang kapatid na babae ng may paghamak. Ang walang kwentang bomb na ito ay pumupunta rito pagkatapos magbasa ng mga novel buong araw. Pagkatapos ay nagpatuloy si Tora, mga libro tungkol sa 5 elements. Hindi mo nga ito maiintindihan. Nagulantang si Hipyang, what the heck? Kahit ganoon, itinuro pa rin ni Tora, ang unang hilera, mga bookshelves number 1 to 13, ay tungkol sa lahat ng iyon. Kayo na ang bahala. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nagsalita na ngayon ng may panunukso, napakakaiba. Ang taong ito ay nagbabasa lang ng mga novel, ngunit naghahanap siya ng mga libro tungkol sa 5 elements. Maaari bang narinig niya na ang ate ay nahuhumaling sa 5 elements techniques? Isa pa na may disenyo sa ate, Yuru. Si Tayuro, na nakasandal ang kanyang baba, nakikinig sa komento ng may pagka-narcissism, ang pagiging masyadong maganda ay talagang hassle. Nakakainis. Tiningnan ni Hipyang ang dalawang babae at nagtaka sa loob, baliw ba sila? Sino ang nagbigay sa inyo ng kumpiyansa? Napakabilis siyang naglakad patungo sa matangkad na bookshelf. Hayaan mo lang akong kumuha ng ilang libro dito at sumilip. Naisip ni Hipyang, kailangan ko lang ang mga models at writing angles mula sa mga librong ito. Hindi ko talaga kailangan na deep dive sa content. Huminto siya sa isang pahina na puno ng mga simbolo at teksto, sinusuri ito. Ang aking passive skill, 5-element specialization, ay maxed out na. Ang pagtingin sa mga bagay na ito ay parang pagbabasa ng mga elementary school textbooks ngayon. Nakakabagot. Binuklat ang libro ng napakabilis, walang awa na pinunan ni Yip. Ang angle ng isang ito ay ayos lang, ngunit napakasimple. Sa di kalayuan, bumubulong si Natora at kanyang maliit na kapatid na babae, hindi siya seryoso. Nagkukunwari lang na nagbabasa, tiyak na sinisikap lang niyang kunin ang atensyon ni Yuruji. Sayang lang ang effort. Walang hiya silang nagpatuloy sa paninira kay Hipyang, ang ganyang childish at showy guy ay hinding-hindi makakakuha ng pansin ni Gigi. Gusto ni Gigi ang mga heroic young men tulad ng walang pangalan na nag-iisang tinalo ang 3 Sky Demons nung isang araw. Ngayon, iyan ay isang binata. Sumusulyap kay Hipyang na parang magnanakaw, nagsalita si Tora ng may nakakagulat na insight, paano ko magiging karapat-dapat sa kanya? Maaari ko lang siyang lihim na handon. Ang mga nahuhumaling sa akin ay lahat ng walang silbi na basura. Sa loob, nagbuntong hininga si Hipyang, pakiramdam ay walang magawa. Ang dalawang nutjob sa mesa ay biglang nagpakita ng isang blankong libro. Kinuha ni Hipyang ang isang panulat, nagsusulat at bumubulong sa sarili,
hindi ko pwedeng dalhin ang mga reference books. Siguro, dito na lang ako magsisimula. Sinuri siya ni Taiyuro, ang tagal na niyang nagkukunwari na nagsusulat, ngunit mga scribbles lang lahat. Gagawin ng mga taong ito ang lahat para sa aking GG. Sa sandaling ito, ang notebook ni Ipyang ay puno ng pangit na mga squiggly lines. Ibinagsak ni Taiyuro ang mesa sa galit, tumayo ng may pagka-indignation, sapat na. Ang basurang ito ay marunong lang magbasa ng mga novel, ngunit naglakas loob na magkunwari na isang mahilig sa 5 elements upang makalapit sa akin. Pagkatapos, nang may labis na fanfare, sinugod siya ng dalawa. Si Ipyang, na nagsusulat pa rin, ay kailangang tumingin, nagtataka, ang dalawang baliw na babae bang ito ay papunta rito. Si Tora, na puno ng self-righteousness, ay itinuro at sumigaw, pakiusap, iwanan mo si Ip mag-isa. Binigyan lang sila ni Ipyang ng malamig na tingin na parang mga mental patients. Ano ang ibig mong sabihin? Sumigaw ang nakababatang kapatid ni Tiro, tigil na sa pagkukunwari. Nakita na namin ang iyong pagganap. Nagkukunwari ka lang na interesado sa 5 elements upang makalapit kay Yuruji. Idinagdag ni Tora, sumisigaw din, ang library ay hindi isang dating spot, alam mo. Wala kang alam tungkol sa 5 elements. Ang 5 elements ay isang supreme art sa aking puso. Hindi ko hahayaang dungisan ito ng isang basura na tulad mo. Umalis ka. Sumigaw siya ng may matinis at mayabang na tono, umalis ka ngayon. Baka makahawak ka pa rin ng ilang allusions tungkol sa akin. Patuloy na nagreklamo si Tora, puno ng pagkasarili, pagkatapos ng lahat ng ito, gusto mo pa ring magkunwari na naiintindihan mo ang 5 elements at magpakalat dito. Ibubunyag kita, pumili ng anumang libro tungkol sa 5 elements mula sa mga shelves. Susubukan kita, nagsimulang bamulong ang mga nakapaligid na tao, anong nangyayari? Ang dalawang babaeng ito ay napakaingay. Si Telyu, na masyadong mayabang, ay nagngisi ng ngipin at sumigaw, pipili lang ako ng isang random na libro. Kung masagot mo, kung gayon aaminin ko na talagang binabasa mo ang mga libro tungkol sa 5 elements. Kung hindi, sumuko ka sa akin mula ngayon. Umalis ka sa bookstore at huwag mo nang gamblein ang lahat. Tiningnan sila ni Ipyang ng may paghamak, sumasagot, ang Venerable One na ito ay hindi nagbibigay ng libreng sagot. Bukod pa rito, kayong dalawa ang gumagambala sa lahat. Nang sumulyap sila sa likuran nila, nakita nila ang ibang mga scholars na nagbibigay sa dalawang babae ng mga mapanuring tingin. Jeez! Itinuro niya ang kanyang panulat sa dalawang mayabang na babae, idinagdag, ang Venerable One na ito ay hindi nagbibigay ng libreng gabay sa mga outsiders. Anumang disciple ay kailangang magbayad ng 10 silver coins bawat tanong. Sumigaw ang maliit na kapatid ni Tayu, napakawala ng hiya. Ngunit sa ngayon, galit na si Tora, kung masagot mo, hindi lang kita bibigyan ng 10 silver coins, ngunit kaya kung mas malaki. Narinig ko na ikaw ay isang walang silbing sect leader na hindi makahanap ng anumang mga disciples. Gumawa siya ng isang maringal na pose na nagsasabing, hanggat masagot mo, kaya kung maging disciple mo. Kung hindi mo kaya, ipinagbabawal ka na makapasok sa bookstore na ito ulit. Sumingit ang kanyang maliit na kapatid na babae, kung magtagumpay ka, kung gayon magkakatotoo ang iyong hiling. Naglakas loob ka bang tanggapin ang hamon ni Yuji? Nanatiling kalmado si Ipyang, nagsusulat pa rin habang casual na sinabi, kahit ang mga disciple na gumagawa ng mga chores sa aking sect ay hindi lang basta-basta nagsisimula ng ganyan. 10 silver coins bawat tanong. Kailangang magbayad ng dagdag para sa mas maraming tanong. Lalong nagalit ang maliit na kapatid ni Tiyu, nagkukunwari pa rin ka. Siguro hindi mo alam ang mga basics ng 5 elements. Tumingin na ngayon si Tora sa mga libro sa kanyang kamay, sumisigaw, hindi ko ito pahihirapan para sa iyo. Piliin mo ang introductory book na ito, An Exploration of the Combination of Elementary 5 Elements Techniques. Ang iba, pagkatapos marinig ang title, ay nagkatinginan at nagtalakayan, hindi ito nagpapahirap. Ang pag-uusap tungkol sa Combination of Elementary 5 Elements Techniques ay basically isang advanced topic. Ang nave guy na ito ay malapit ng mahulog sa kanilang bitag. Ang mga 5 elements elementary techniques ay napakahirap.